تعريف الغربيين لعلم الاقتصاد عرف Adam Smith. So ang tarif, ang definition, naintindihan alhamdulillah. Ang definition po ni Adam Smith sa iktisad, sa ilmul iktisad, sa agham ng iktisad, sa agham ng economics, ayon kay Adam Smith, na itinuturing na ama ng ano? Father of economics. The father of modern economics. Barakallahu fiik. Nakuha na natin to sa Sister Fatima? High school? I think? Or college? Okay. Now, Hindi po. hindi? Ngayon lang? Sino Hindi kakuha sa... naman nalimutan ko na. Ano pa? Nalimutan ko na kung kay Kalimutan mo na, okay. Sino pa nakakatanda? Sino nakakuha kay Adam Smith? Okay, walang problema. Okay. Ayon po kay Adam Smith na itinuturing or tinuturing na ama ng modern economics. Ang agham ng economics or economics ay ang pag-aaral kung paano yumayaman ang isang bansa. How nations become wealthy. Ika nga. No? How nations become wealthy. No? Yan ang conventional economics ayon kay Adam Smith. Adam Smith. So, focus ng definition. Anong focus ng definition dito? Yaman at pamaraan ng pagkuha nito. Ano yung yaman? Wealth. Material na kayamanan ng bansa. No? Pamaraan ng pagkuha nito, paano ito mapapalago at mapapakinabangan. So, ibig sabihin po, para kay Smith, kay Adam Smith, ang sentro ng ekonomiya ay paano lilikha at mag-iipon ng yaman upang mapaunlad ang kabuuang ekonomiya ng isang bansa. Anong halimbawa niyan? Application natin sa antas ng bansa, produksyon. No? Balik naman tayo sa produksyon. So, pagpapalawak ng industriya tulad ng agrikultura, pagmamanufaktura at teknolohiya upang makalikha ng mas maraming produkto. Yan po sa produksyon. Kalakalan tayo, patungo. Pag-export ng mga produkto na may mataas na demand sa ibang bansa upang kumita ng foreign exchange. Itandaan niyo kasi i-part natin mamaya anong pagkakaiba ng Islamic economics at saka conventional economics ayon sa dalawa ito na si Adam Smith at saka si Alfred Marshall. At ano ang pagkakaiba nila? Saan sila nakapokus? Barakallahu fikum. So pangatlo, infrastruktura, paggamit ng kita para magtayo ng kalsada, tulay at pantalan na magpapabilis ng kalakalan. Halimbawa niyan, kung ang Pilipinas, tungo tayo sa bansa natin, kung ang Pilipinas ay mag-focus sa pagpapalago ng agrikultura at teknolohiya, maaaring tumaas ang produksyon, lumaki ang kita at mas maraming mamayang ang makinabang. Sa Pilipinas po, kung ang Pilipinas ay mag-focus sa pagpapalago ng agriculture at technology, maaaring tumaas ang produksyon. Ano yung produksyon? Al-intaj. Lumaki ang kita at mas maraming mamamayang katulad natin ang makinabang. Yan po ang antas ng bansa. Punta tayo sa individual. Dito na. Kasi mahirap yung bansa, Sister Fatima. Ang bansa mahirap. Dito nga sa Biwang Institute, malawak. What's more? Malawak kasi. Malawak po. Dito nga sa Biwang Institute, nahirapan na tayo. Dito, bansa pa kaya? Opo. Individual na lang tayo, individual. Yala, magkanya-kanya. Sister Fatima, okay. Sa antas ng individual, kunin natin. Pag-aaral ng skills, no? Na mataas ang kita. Ang halimbawa niyan, anong makataas ang kita? Like engineering. Lawyer. Entrepreneurship. Ano pa? At marami pang iba, no? Upang madagdagan ang personal na yaman at kita. Ano pa? Mga kurso na mataas ang kita. Mga skills na mataas ang kita. Okay.
Medicines. Medicines, doctor, nursing, like that. Okay, barakallahu fikum. Pag-i-invest na sa negosyo, no? Sa individual ito, pag-i-invest sa negosyo o lupa upang lumago ang liabilities or asset? Asset. Hindi po liabilities. Okay. Ano halimbawa niyan? Isang magsasaka ang gumagamit ng modernong kagamitan at mas epektibong pamamaraan ng pagtatanim. Mas mataas ang ani, mas maraming benta at mas malaki ang kita. Sino ang may ani ng palay dito sa atin? Walang mag-amin. Walang mag-amin? Ako na lang. Sister Fatima. Okay. May kwan dito? Sakahan sa inyo? O, wag niyo sabihin. Private lang natin, no? Barakallahu fikum. Okay. Sa Islamic economics po, sa nas na nabasa natin, no? Pero kung i-compare natin sa Islamic economics, tingnan natin, no? Sa Islamic economics, bagaman pareho silang nakatuon sa pagpapayaman ng bansa. So economics, ang Islamic economics po ay hindi po iniiwan ang pagpayaman ng isang bansa. Of course, lahat ng tao ay gustong yumaman. Tama po ba? Sino pang hindi gustong yumaman sa inyo? Sino sa inyo ang hindi gustong yumaman? Taas ang kamay. Wala, di ba? Lahat kayo gusto yumaman? Wala rin. O sinong hindi gustong yumaman? Wala rin. Sinong gustong yumaman? Okay, bay na bay. So, moderate po kayo. Barakallahu fikum. Okay. Dito po sa Islamic economics, nakatuon din. Bagaman pareho silang nakatuon sa pagpapayaman ng bansa, ang Islam ay hindi lang tumitingin sa dami ng yaman, kundi pati sa pinagmulan at pamamaraan ng paggamit nito. Opo. Dapat halal ang pinagmulan, no? Ang Islamic economics dapat halal ang pinagmulan. Dapat halal ang pinagmulan, hindi walang riba, walang sugal o haram na produkto. May katarungan sa distribution, no? Yung may mga taong mayaman, nagsadaka sila or nagbibigay sila ng zakat ng kanilang mga ari-arian or kayamanan. May balansi sa kita at konsumo. Walang labis na pag-ipon na nakakasama sa lipunan. In short po, para kay Adam Smith, ang economics ay agham ng paglikha at pagpapalago ng yaman ng bansa. Sa Islamic economics, ang pagpayaman ay may kasamang moral na pamantayan, hindi lamang kung paano yumaman, kundi kung paano maging makatarungan, halal at kapakipakinabang ang pagyaman. In short, barakallahu fikum, ayon kay Adam Smith, i-compare natin sa Islamic economics. Fadalo,